Akala ko, ang 3 taon ng aking pananahimik at sakripisyo ay sapat na para mahalin ako ng pamilya Valderrama. Pero sa gabi ng aming anibersaryo, isang sampal ng katotohanan ang gumising sa akin. Habang hawak ko ang regalong magliligtas sa kanilang negosyo, natagpuan ko ang asawa ko sa kama kasama ang iba. Sabi nila, wala akong kwenta dahil mahirap ako. Pero paano kung ang mahirap na asawang tinapon nila ang siya palang may-ari ng buong mundong kinatatayuan nila? Sino ngayon ang tunay na pulubi? Huwag kang mag-alala, Monica. She's just a temporary replacement. Isang katulong na natutulog sa kama ko. Once makuha na natin ang investment ng daddy mo para iligtas ang hotel, itatapon ko siya na parang basurang walang silbi. Hindi ko kailanman minahal ang babaeng yon. Ang boses ni Leo ay malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay parang isang laso na dahan-dahang gumagapang sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pinto, nakatayo si Arya. Hawak niya ang isang puting envelope na may tatak ng isang prestihiyosong bangko. Sa loob niyon ay ang sorpresang inihanda niya para sa kanilang 3 anibersaryo ng kasal. Isang sertipiko na nagpapatunay na binayaran na niya ang 10 milyong pisong utang ng Valderrama Hotels. Ginawa niya iyon ng lihim gamit ang sarili niyang pondo mula sa Tech Queen, ang imperyong itinayo niya bago pa man niya makilala si Leo. Nakasuot si Arya ng isang simpleng bestidong kulay asul, ang paboritong kulay ni Leo. Sa kusina, nakahanda ang paborito nitong putahe na 3 oras niyang pinaghirapang lutuin. Ang kanyang mga kamay ay may maliit pang paso mula sa mainit na kawali. Isang maliit na sakripisyo para sa lalaking inakala niyang sentro ng kanyang mundo. Ngunit sa isang sandali, ang lahat ng pagod at pag-ibig na yon ay tila naging isang malaking biro. Narinig ni Arya ang mahinang halakhak ng isang babae sa loob ng kanilang silid. Si Monica, ang anak ng isang mayamang bangkero. Ang tunog ng kanilang paglalambing ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay na bumaon sa puso ni Arya. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, tuyot na tuyot, at ang hangin sa paligid ay tila naglaho. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang sobre at sa sobrang higpit ng kapit niya, unti-unting nayupi ang papel. Ang papel na sana'y magiging susi sa kaligtasan ng kinabukasan ng kanyang asawa. Nanatili siyang nakatayo, walang imik, walang galaw. Hindi siya makasigaw. Tila unti-unting nilalamig ang buong katawan niya, mula sa mga paa hanggang sa kanyang isipan. Bawat pintig ng kanyang puso ay bumibigat, parang isang malalim at mabagal na tambol na nagbabadya ng isang trahedyang hindi na niya kayang pigilan. Sino ang tinatayo-tayo mo dyan? Nakikinig ka ba sa usapan ng may usapan? Isang matigas at mapanghamak na boses ang bumasag sa kanyang pagtulala. Sa kanyang likuran, nakatayo si Doña Consuelo, ang kanyang biyenan. Ang matanda ay balot ng mamahaling alahas, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng puot habang nakatingin sa simpleng anyo ni Arya. Mabuti na ring narinig mo para hindi ka na magpanggap na reyna sa pamamahay na ito. Pagpapatuloy ng matanda. Lumapit ito kay Arya at walang babalang hinablot ang envelope sa kanyang kamay, sabay tulak sa kanya ng malakas. Muntik nang mawalan ng balanse si Arya, ngunit mas masakit ang pagkakaumpog ng kanyang likod sa pader kaysa sa anumang pisikal na sugat. Bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Leo na maayos na ang suot, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi nang makita ang asawang luhaan. Sa likod niya, nakatayo si Monica na may mapang-uyam na ngiti sa mga labi habang hinihimas ang kanyang tiyan. Leo, totoo ba? Bulong ni Arya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Isang malungkot na huni ng isang ibong na baliwan ng pakpak. Hindi sumagot si Leo. Sa halip, si Doña Consuelo ang lumapit at mabilis na dumapo ang isang malakas na sampal sa pisngi ni Arya.
Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umaling-awngaw sa buong bahay, mas masakit pa sa anumang salitang binitawan kanina. Wala kang kwenta, Arya. 3 taon ka nang palamunin dito, pero hindi mo man lang mabigyan ng anak ang pamilya namin. Baog ka na. Mahirap ka pa. Ngayong buntis na si Monica sa tagapagmana ng mga Valderrama, wala ka ng puwang dito. Layas! Sigaw ng matanda. Itinapon ni Leo ang isang folder sa paanan ni Arya. Annulment papers yan. Pirmahan mo at umalis ka na bago ko patawagin ang security. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo, Arya. Alam mo namang kahit kailan, hindi ka naging kapantay ng pangalan ko. Tinitigan ni Arya ang mga papel sa sahig. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin kay Leo. Sa lalaking pinag-alayan niya ng kanyang karangalan at kayamanan sa loob ng 3 taon. Ang sakit na kanina ay parang apoy. Ay ontunting naging isang malamig na bato sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pagdaloy, hindi dahil ubos na ang mga ito, kundi dahil ang kanyang pighati ay lumampas na sa hangganan ng pag-iyak. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang envelope na hawak ni Doña Consuelo, ang dokumentong magliligtas sana sa kanila sa pagkabangkarote. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kung ang pag-ibig ay isang sugal, tinaya niya ang lahat at natalo siya. Pero kung ang buhay ay isang digmaan, hindi nila alam na ang babaeng itinapon nila sa ulan ang tanging may hawak ng susi sa kanilang kaligtasan. Ito na ba ang dulo ng kanyang paghihirap? O ito ang simula ng isang paghuhukom na hindi nila kailanman inaasahan? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Arya ay parang libu-libong maliliit na karayom na pilit binubura ang huling init ng kanyang pag-asa. Ang kalsada ay madilim. Tanging ang mga ilaw ng sasakyang dumadaan ang nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang dinaraanan. Basang-basa ang kanyang asul na bestida, ang laylayan nito ay puno na ng putik, tulad ng kanyang dangal na niyurakan sa loob ng bahay na itinuring niyang tahanan sa loob ng 3 taon. Hawak pa rin niya ang yuping envelope at ang mga papel ng annulment. Hindi niya maramdaman ang lamig ng gabi dahil mas nangingibabaw ang manhid sa kanyang puso. Sa bawat hakbang, tila naririnig pa rin niya ang malakas na tawanan ni Leo at Monica na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang malupit na paalala na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nauwi sa wala. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Valderrama, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling alak at halimuyak ng imported na pabango. Inutusan ni Doña Consuelo ang mga katulong na ilabas ang lahat ng gamit ni Arya. Isa-isang itinambak ang mga lumang damit, mga simpleng alahas na gawa sa pilak, at mga gamit sa kusina sa isang malaking itim na plastic bag. Siguraduhin ninyong walang matitirang bakas ng babaeng yun dito, utos ng matanda habang tinitingnan ang isang maliit na hair clip na naiwan sa sofa. Kinuha niya ito at tinitigan ng may pandidiri. Basura? Lahat ng dinala niya rito ay puro basura, tulad ng kanyang pinagmulan. Si Leo ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, tila walang pakialam sa kaguluhang nangyayari. Iniisip niya ang kinabukasan ng hotel, ang mga utang na malulunod na sa kanila kung hindi dahil sa pangako ng ama ni Monica. Hindi niya alam na ang babaeng kakapalayas lang niya ang siyang tunay na nagpapatakbo ng mga makina ng kanyang kumpanya mula sa likod ng mga anino. Napadpad si Arya sa isang maliit na dampa sa dulo ng kalsada, ang tahanan ni Lola Amparo. Si Lola Amparo ang dating punong katulong ng mga Valderrama na tinanggal sa trabaho dahil lamang sa pagtatanggol kay Arya noong nakaraang taon. Sa ilalim ng tumutulong bubong, agad na sinalubong ng matanda ang basang-basang si Arya. "Diyos ko, Arya, ano ang nangyari sa iyo, anak?" Tanong ng matanda habang mabilis na kumuha ng tuyong tuwalya. Walang imik si Arya, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan.
Inilapag ni Lola Amparo ang isang pirasong pandesal at isang tasang mainit na kape sa harap ni Arya. Hinati ng matanda ang tinapay at ibinigay ang mas malaking bahagi sa kanya. Kain ka muna anak. Kahit gaano kabigat ang mundo, kailangang manatiling malakas ang iyong katawan. Sa paghawak ni Arya sa mainit na tinapay, isang gunita ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Naalala niya ang unang taon ng kanilang kasal ni Leo, noong halos mawalan na sila ng pondo para sa pasahod ng mga empleyado. Noong gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Leo, palihim na tinawagan ni Arya ang kanyang abogado para maglipat ng 50 milyong piso sa account ng Valderrama Hotels sa ilalim ng pangalang Anonymous Investor. Ginawa niya yon dahil mahal niya si Leo, dahil ayaw niyang makitang nahihirapan ang lalaking pinili niyang makasama habang buhay. Ang alaala ng kanyang sariling kabutihan ay naging isang mapait na lason sa kanyang lalamunan. Napansin niya ang peklat sa kanyang kamay mula sa pagluluto kanina. Isang tanda ng kanyang pagiging alipin sa isang pag-ibig na hindi kailanman naging totoo. Biglang nabulabog ang katahimikan ng gabi nang marinig ang tunog ng gulong ng sasakyan na huminto sa harap ng dampa ni Lola Amparo. Ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng dingding na kawayan, nagbibigay ng isang banyagang ningning sa madilim na silid. Isang lalaking nakasuit ang bumaba mula sa isang itim na Rolls Royce. Hindi ito si Leo, hindi ito sinuman mula sa pamilya Valderrama. Ang lalaki ay tumayo ng matuwid sa gitna ng ulan, tila hindi alintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling kasuotan. Lumapit siya sa pintuan at kumatok ng may paggalang. Nang buksan ni Lola Amparo ang pinto, ang lalaki ay agad na yumukod ng malalim sa harap ni Arya, na noon ay nakaupo pa rin sa sahig habang hawak ang pandesal. Ma'am Arya, ang boses ng lalaki ay buo at puno ng awtoridad. 3 taon na ang nakalilipas mula nang huli kayong magpakita sa opisina. Ang buong board of directors ng Tech Queen ay naghihintay na sa inyong pagbabalik. Sapat na po ang inyong pagpapanggap. Oras na para bawiin ang mundong inyong iniwan. Tumingin si Arya sa labas, sa kumikinang na logo ng sasakyan na tila isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay biglang nagningning sa isang kakaibang uri ng determinasyon. Secretary Mark, tawag ni Arya sa lalaki. Inabot niya ang kamay nito at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ihanda mo ang lahat ng records ng Valderrama Hotels. Gusto kong makita kung gaano kabilis bumagsak ang isang imperyo kapag binawi na ng reyna ang kanyang korona. Sa di kalayuan, ang kidlat ay gumuhit sa kalangitan, nagbibigay ng panandaliang liwanag sa mukha ni Arya, na ngayon ay wala ng kahit anong bakas ng kahinaan. Ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos, ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi na ito nananakit, kundi naghuhugas sa lahat ng kanyang pait. Ang gintong hawla ay nananatiling hawla, gaano man ito kakinang. Pero ngayong gabi, ang ibon ay natutong lumipad papalayo, hindi para tumakas, kundi para sunugin ang kinalalagyan niyang bilangguan. Nanatiling tahimik si Arya habang tinatahak ng marangyang sasakyan ang daan patungo sa kabisera. Sa labas, ang mga patak ng ulan sa bintana ay tila mga luhang pilit na humahabol sa bilis ng takbo ng Rolls Royce, ngunit sa loob, ang hangin ay puno ng bango ng mamahaling katad at ang malamig na sirkulasyon ng aircon. Si Mark ay nanatiling diretso ang tingin sa kalsada. Batid ang bigat ng katahimikan ng kanyang amo. Huminto ang sasakyan sa tapat ng Tech Queen Tower, ang pinakamataas at pinakamakinang na gusali sa gitna ng Makati. Sa isang pindot sa pribadong elevator, mabilis silang dinala sa pinakamataas na palapag, ang penthouse na nakalaan lamang para sa tunay na nagmamay-ari ng lahat ng ito. Pagpasok sa loob, sinalubong sila ng mga tauhang maingat na nag-aabang. Welcome back, Ma'am Arya. Ang sabay-sabay nilang pagbati na bumasag
sa katahimikan ng malawak na silid. Hindi sumagot si Arya. Dumiretso siya sa kanyang silid at hinubad ang basang bestidong asul, ang huling piraso ng kanyang buhay bilang si Arya Valderrama. Hinayaan niyang mahulog ito sa sahig, isang tumpok ng basang tela na wala ng halaga. Pumasok siya sa banyo at hinayaang dumaloy ang mainit na tubig sa kanyang katawan. Tila hinuhugasan nito hindi lamang ang putik kalsada, kundi ang bawat haplos at bawat pangakong binitawan ni Leo sa nakalipas na 3 taon. Nang lumabas siya, suot na niya ang isang kulay itim na sutlang pantulog na malambot na yumayakap sa kanyang balat. Umupo siya sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng pamumula, ngunit may bago ng ningning na namumuo sa kanyang balintataw. Kinuha niya ang suklay at dahan-dahang inayos ang kanyang buhok. "Ma'am, heto po ang kape ninyo," malumanay na sabi ni Mark habang inilalapag ang tasa sa tabi ng mesa. "Inihanda ko na rin po ang ulat tungkol sa Valderrama Group. Tulad ng inaasahan, ang kanilang cash flow ay nasa kritikal na antas. Ang tanging nagpapanatili sa kanila ay ang inyong mga nakaraang lihim na donasyon." Uminom ng kaunti si Arya. Ang init ng kape ay tila nagbigay ng lakas sa kanyang nanlalamig na diwa. "Ipag-utos mo ang paghinto ng lahat ng pondo mula sa Techwin Foundation na direktang pumupunta sa kanila. I-freeze ang bawat account na may kaugnayan sa pangalang Valderrama. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mauyos sa gitna ng tuyong lupa." "Masusunod po, ma'am," sagot ni Mark. "At may isa pa po, ayon sa ating intelligence, itutuloy ni Leo Valderrama ang kanyang kasal kay Monica Lopez sa loob ng 1 buwan. Inihayag na nila ito sa ilang piling kaibigan bilang paraan para maibalik ang kumpiyansa ng mga investor." Napatigil ang kamay ni Arya sa pag-aayos ng buhok. Ang balitang yun ay parang isang bagong sugat na pilit na binubuksan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya naluha. Sa halip, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katotohanang kaya siyang palitan ni Leo ng ganoon kabilis ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang pagmamahal. 1 buwan, bulong ni Arya sa kanyang sarili. 1 buwan para maniwala silang nanalo sila. Hayaan mo silang magdiwang, Mark. Ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa rurok ng kanilang kaligayahan. Tumayo si Arya at lumapit sa malawak na bintanang salamin na nakaharap sa buong syudad. Mula sa itaas, ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga mumunting bituin na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na larawan, ang litrato nila ni Leo noong araw ng kanilang kasal. Sa larawan, mukhang masaya silang dalawa, tila walang anumang bagyong makakagiba sa kanilang pagsasama. Hinitit niya ang gilid ng larawan. Ang tunog ng papel na naghihiwalay sa 2 bahagi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na penthouse, isang malinaw at pinal na tunog ng pagwawakas. Ang bahagi ng larawan kung saan naroon ang mukha ni Leo ay hinayaan niyang mahulog patungo sa basurahan. "Simulan na natin ang pagbawi sa lahat ng ibinigay ko," malamig niyang sabi habang nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Hindi na niya kilala ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng marupok na nakiusap para sa pag-ibig ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang reyna ng Techwin at handa na siyang bawiin ang kanyang kaharian. Habang nakatingin sa labas, napansin niya ang isang pulang ilaw na kumikislap mula sa isang malapit na gusali. Tila isang paalala na ang gabi ay mahaba pa at ang kanyang paghihiganti ay kasisimula pa lamang. Ang koridor ng Valderrama Grand Hotel na dati ay puno ng mariringyang tawanan at tunog ng mamahaling baso ay nababalot ngayon ng isang mabigat at hindi maipaliwanag na tensyon. Ang mga supplier ng sariwang karne, gulay at mga mamahaling lino ay hindi na naghihintay sa likod ng kusina. Sa halip,
Nakapila sila sa lobby. Ang kanilang mga boses ay nagiging mas mataas at mas matalim habang hinihingi ang kanilang mga bayad na 3 buwan ng naantala. Sa loob ng opisina ng Pangulo, ang malakas na pagbagsak ng kamay ni Doña Consuelo sa ibabaw ng lamesang mahogany ay lumikha ng isang tunog na nagpabigla sa lahat ng naroon. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang anak na si Leo. Isumpa mo ang babaeng iyon. Mula nang umalis si Arya sa bahay na ito, tila dinala niya ang lahat ng swerte. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ang bangko ay biglang nag-iba ng tono. Ang mga supplier na dati ay halos lumuhod sa harap natin, ngayon ay parang mga asong ulol na nagkakagulo sa labas. Si Leo ay nakatayo sa tabi ng bintana. Pilit na iniiwas ang tingin sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod. Ang kanyang dating makinis na suit ay may mga kunot na hindi niya napansin. Hindi ko maintindihan, Mami. Sabi ni Monica, tutulungan tayo ng daddy niya. Pero bakit pati ang bangko nila ay hindi sumasagot sa mga tawag ko? Baka dahil abala lang sila sa paghahanda para sa kasal ninyo. Sagot ni Doña Consuelo, bagamat may bahid na rin ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ngunit kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi pwedeng mapahiya ang pamilya Valderrama. Lumabas si Leo ng hotel at nagtungo sa pangunahing sangay ng kanilang bangko. Umaasang ang kanyang personal na koneksyon sa manager ay makakatulong. Ngunit pagdating doon, ang manager na dati ay sumasalubong sa kanya sa pintuan pa lamang ay nanatiling nakaupo sa loob ng opisina nito. Ang lamig ng pagtanggap sa kanya ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Pasensya na, Mr. Valderrama. Ang maikling pahayag ng manager habang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. May utos mula sa aming main office. Ang lahat ng inyong credit lines ay sinuspinde muna dahil sa mataas na panganib ng inyong kumpanya. May isang malaking korporasyon na bumibili ng lahat ng inyong mga utang sa ibang bangko. At hanggat hindi namin alam kung sino sila, hindi kami pwedeng maglabas ng pondo. Naglalakad si Leo pabalik sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga bahagi ng katawan ay tila bumibigat sa bawat hakbang. Hindi niya napansin ang isang itim na van na may madilim na salamin na nakaparada sa tapat ng bangko. Sa loob ng van na yon, nakaupo si Arya. Nakatingin siya sa labas. Pinagmamasdan ng lalaking dating itinuring niyang mundo. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Leo, ang paghagod nito sa kanyang mukha na puno ng problema. Dati, kapag nakikita ni Arya na stressed si Leo, agad siyang gagawa ng paraan para pasayahin ito. Magluluto ng masarap na pagkain o kaya ay bibigyan ito ng masahe. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang hirap na dinaranas ng dating asawa, wala siyang nararamdamang kahit anong awa. Ang nararamdaman niya ay ang malamig na katarungan na dahan-dahang nanunumbalik sa kanyang puso. Ang hirap palang maging tao kapag wala kang pera, hindi ba, Leo? Bulong ni Arya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay puno ng pait. Samantala, sa isang hindi kalayuang kafe, nakita ni Mark, ang tauhan ni Arya, si Monica na may kausap na isang lalaki. Hindi ito si Leo. Ang lalaki ay mukhang mas bata at may suot na mamahaling relo at ang paraan ng paghawak nito sa kamay ni Monica ay hindi lamang pangkaibigan. Si Monica ay tumatawa, malayo sa imahe ng isang babaeng nag-aalala para sa kanyang mapapangasawa. Nang bumalik si Leo sa opisina, ang kanyang ina ay may hawak na isang sobreng kulay kape. Ang sobre ay may malaking pulang selyo sa gitna, isang simbolo na kinatatakutan ng kahit sinong negosyante. Ang panginginig ng kamay ni Doña Consuelo habang binabasa ang sulat ay nagpahiwatig ng isang masamang balita. Foreclosure notice, ang nanghihinang sabi ng matanda. Binibigyan lamang tayo ng 30 araw para bayaran ang kabuuan ng ating utang o kukunin nila ang hotel na ito. Napaupo si Leo sa sahig. Ang kanyang mundo ay tila tuluyan ng gumuho.
Ang hotel na binuo ng kanilang mga ninuno ay malapit na ring mawala at wala siyang maisip na paraan kung paano ito ililigtas. Sa kanyang isipan, biglang sumagi ang mukha ni Arya, ang babaeng laging naroon para sa kanya, ang babaeng itinapon niya sa ulan. Bakit sa gitna ng dilim na ito, ang pangalan pa rin ni Arya ang tanging nagbibigay sa kanya ng katiting na pagsisisi? Ngunit huli na ang lahat. Ang pulang selyo sa sobre ay hindi lamang tanda ng foreclosure. Ito ang simula na ng katapusan ng pamilya Valderrama. Ang maskara ng yaman ay laging mas makapal kaysa sa katotohanan ng kahirapan. Sa loob ng malawak na bulwagan ng mansyong Valderrama, ang liwanag mula sa mga kristal na chandelier ay tila pilit na binubulag ang sinumang papasok upang hindi mapansin ang mga lamat sa dingding ng kanilang imperyo. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa amoy ng alak, isang pagtatangka na itago ang amoy ng nabubulok na utang. Huwag kang mag-alala, Leo. My dad already talked to the board. Konting tiis na lang at mailalabas na ang pondo para sa hotel. Malamig na sabi ni Monica habang inaayos ang kurbata ni Leo sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may nakatagong kakaibang balisa. We just need to make this party successful. Kailangan nating ipakita sa mga investor na matatag pa rin tayo. At syempre, ang mabilisang kasal natin ang magiging huling piraso ng puzzle. Tumango si Leo. Bagaman ang kanyang puso ay tila may mabigat na batong nakadagan. Salamat, Monica. Ikaw lang ang tanging pag-asa namin ngayon. Kung wala ka, baka tuluyan na kaming nilamon ng mga buwayang supplier na yon. Hindi alam ni Leo na sa mga oras na yon, ang mga supplier na tinatawag niyang buwaya ay may bago ng amo. Sa isang pribadong opisina sa Tech Queen, nilalagdaan ni Arya ang mga huling dokumento na naglilipat ng kontrol sa lahat ng mga raw materials na kailangan ng Valderrama Hotels sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang bawat pirma niya ay isang hakbang patungo sa ganap na pagkubkob sa pamilyang nagtapon sa kanya. Nagsimula ang party ng may magarbo at malakas na tugtugin mula sa isang orkestra. Dumating ang mga piling panauhin, mga negosyante, politiko at mga socialite na ang tanging pakay ay makita kung totoo bang babagsak na ang mga Valderrama. Si Doña Consuelo ay abala sa pagbati. Ang kanyang tawa ay malakas at tila walang problema. Bagaman ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baso ng champagne sa tuwing may magtatanong tungkol sa foreclosure. Sa gitna ng kaganapan, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Isang katahimikan ang dahan-dahang gumapang sa buong silid nang pumasok ang isang misteryosong panauhin. Isang babae na balot ng isang itim na gown na gawa sa pinakamahal na lace at ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang makinang na maskarang pilak. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang babala. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na bumibisita sa isang hamak na lalawigan. Lumapit si Leo sa kanya. Dala ang kanyang obligasyon bilang host. Good evening, madam. I don't believe we've had the pleasure of meeting you. Bati ni Leo. Pilit na nagpapakitang gilas. Ang misteryosong babae ay hindi sumagot. Tiningnan niya si Leo mula ulo hanggang paa. Sa likod ng maskara, ang mga mata ni Arya ay naglalagablab sa halo-halong puot at pait. Ito ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinagluto niya, ang lalaking pinaglingkuran niya, at ito rin ang lalaking tumalikod sa kanya sa oras na kailangan niya ng katarungan. Isang kakaibang kuryente ang dinaloy sa katawan ni Leo nang magtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong pamilyar sa mga matang iyon, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso, isang kabog na matagal na niyang hindi nararamdaman para kay Monica. Tila bumalik ang kanyang alaala sa mga gabing magkasama sila ni Arya
Ngunit agad niya itong iwinaksi sa kanyang isipan. Napansin ni Doña Consuelo ang tensyon at agad na lumapit. "Who are you? Hindi ka kasama sa listahan ng mga bisita." Matalim na tanong ng matanda. Ang kanyang insecurity ay mabilis na lumalabas. Sa halip na sumagot, itinaas ng misteryosong babae ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang buhok. Doon, sa ilalim ng liwanag ng chandelier, kuminang ang isang singsing, isang kakaibang disenyong gawa sa itim na diamante na napapaligiran ng mga ruby. Ang tunog ng basong nabasag at ang pagtapon ng champagne sa mamahaling carpet ay nagpalingon sa lahat. Nabitawan ni Doña Consuelo ang kanyang baso. Ang kanyang mukha ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang nakatitig sa singsing. Iyon ang singsing na pag-aari ng pamilyang Tech Queen, ang simbolo ng kapangyarihang matagal na niyang kinatatakutan at pilit na inaabot. "Hindi maaari," bulong ng matanda. Sino ang babaeng ito at bakit ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng hatol ng kamatayan para sa gabing dapat sana ay puno ng pagdiriwang? Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng katahimikan sa loob ng bulwagan. Ang bawat piraso ng baso na kumalat sa pulang carpet ay sumasalamin sa takot na unti-unting namumuo sa mga mata ni Doña Consuelo. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato habang ang kanyang paningin ay nakapako pa rin sa itim na diamanteng singsing sa daliri ng misteryosong babae. "Mommy, are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Leo habang hawak ang braso ng kanyang ina. Lumingon siya sa mga katulong at sumenyas na linisin ang kalat. "I'm so sorry, madam. Masyado lang sigurong napagod ang mommy ko sa pag-aayos ng party na ito." Hindi lumingon ang babaeng nakamaskara kay Leo. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Doña Consuelo, sapat na malapit upang maamoy ng matanda ang pamilyar na halimuyak ng jasmine at rosas, ang amoy na laging dala ni Arya noon sa kusina. Ngunit ngayon ay may kasama ng lamig ng kapangyarihan. Ang nakaraan ay parang anino, Doña Consuelo. Ang boses ng babae ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Kahit anong pilit mong itago o takbuhan, lagi itong nakasunod sa iyo. At minsan, bumabalik ito para singilin ang lahat ng utang na iyong kinalimutan. Nabitawan ni Monica ang kanyang matalim na tingin at humakbang pasulong. Ang kanyang selos ay hindi na kayang itago. "Who do you think you are to talk to my future mother-in-law like that? This is a private event. If you're not going to introduce yourself, then leave." Isang mahinang tawa ang kumawala sa likod ng pilak na maskara. "Huwag kang masyadong magmadali, Monica. Ang pagiging asawa ay hindi lamang tungkol sa singsing at apelyido. Ito ay tungkol sa katapatan. Bagay na tila pareho ninyong kinalimutan sa bahay na ito." Bago pa man makasagot si Monica, tumalikod na ang babae at dahan-dahang naglakad palayo. Ang kanyang itim na gown ay humahaplos sa sahig tulad ng isang babala. Naiwan sina Leo at Doña Consuelo na nakatitig sa kanyang pag-alis. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tibok ng orasan na nagbibilang ng kanilang nalalabing oras. Sa labas, sa dilim ng hardin, nakatayo si Lola Amparo. Pinapanood niya ang pag-alis ng misteryosong panauhin. Nang makita niya ang babaeng sumasakay sa itim na sasakyan, isang luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Alam niya ang sikretong matagal nang ibinaon ni Doña Consuelo sa limot. Ang katotohanang ang lupang kinatatayuan ng Valderrama Grand Hotel ay hindi kailanman naging kanila. Ito ay pag-aari ng pamilyang Tech Queen na ninakaw ng mga Valderrama sa pamamagitan ng panlilinlang noong nakaraang henerasyon. Ang hustisya ay hindi natutulog, Arya. Bulong ng matanda sa hangin. Samantala, sa loob ng penthouse ni Arya, muling binuksan ni Mark ang isang lumang folder. "Ma'am, nahanap na po namin ang orihinal na titulo ng lupa.
Tama po ang hinala ninyo. Ang inyong lolo, ang tunay na nagpatayo ng pundasyon ng hotel na yon bago siya traidorin ng ama ni Leo. Hinubad ni Arya ang kanyang maskara. Ang kanyang muka ay matigas. Walang kahit anong emosyon na makikita. Hindi lamang puso ko ang winasak nila, Mark. Winasak din nila ang dangal ng aking pamilya. Akala nila ay isang hamak na ulila lamang ako nang pakasalan ako ni Leo. Ngayon, ipapakita ko sa kanila na ang ulilang iyon ang may-ari ng bawat pako at semento ng kanilang buhay. Kinuha ni Arya ang isang maliit na susi mula sa kanyang lamesa. Ito ang susi sa isang lihim na vault na naglalaman ng mga ebidensya ng korupsyon ng mga Valderrama. Ipadala mo ang unang bahagi ng mga dokumento sa press. Gusto kong bukas ng umaga, ang bango ng kanilang pangalan ay mapalitan ng amoy ng iskandalo. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang larawan, si Monica, na huling-huling nakikipaghalikan sa isang lalaki sa loob ng isang madilim na sasakyan sa mismong gabi ng party. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Arya. Mukhang hindi ko na kailangang magsunog ng tulay dahil sila mismo ang sumisira sa sarili nilang daanan. Ano ang gagawin ni Arya sa larawang ito? At paano tatanggapin ni Leo ang katotohanang ang babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa ay ang siya ring huling pako sa kanyang kabaong? Ang umaga ay hindi nagdala ng bagong pag-asa para sa pamilya Valderrama, kundi isang malupit na katotohanan na nakalathala sa bawat pahina ng mga pahayagan at naglalabasan sa mga screen ng telebisyon. Ang bango ng kape sa loob ng mansyon ay tila hinaluan ng amoy ng nasusunog na pangarap. Ang balita tungkol sa maanumalyang paglipat ng titulo ng lupa ng hotel at ang unti-unting paghinto ng operasyon ng kanilang mga sangay sa labas ng Maynila ay kumalat na parang apoy sa gitna ng tuyong damo. Hindi ito totoo. Isang paninira lamang ito ng ating mga kaaway. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig habang pilit na itinatapon ng dyaryo sa gitna ng hapagkainan. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapigilan ng panginginig at ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete ay mukhang maputla at tuyot sa ilalim ng liwanag ng umaga. Si Leo ay nakaupo sa kabilang dulo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang telepono na walang tigil sa pagtunog. Ang bawat tawag ay mula sa isang galit na manager o isang nag-aalalang stockholder. Mami, sarado na ang sangay natin sa Cebu at Davao. Tumanggi ang mga staff na pumasok dahil wala na tayong pondo para sa kanilang sahod. At ang mga bisita, lahat sila ay humihingi ng refund. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Monica na tila hindi alintana ang bigat ng sitwasyon. Suot niya ang isang bagong disenyo ng damit, ngunit ang kanyang mukha ay balisa at laging nakatingin sa kanyang cellphone. Monica, nasaan ang daddy mo? Matalim na tanong ni Doña Consuelo. Sabi mo ay ililigtas niya tayo. Bakit hanggang ngayon ay wala pang pumapasok na pondo sa aming account? Halos lamunin na kami ng mga utang. Mommy, please! My dad is doing his best. Sagot ni Monica. Ang kanyang boses ay may bahid ng inis sa halip na pag-aalala. Hindi naman ganun kadaling maglabas ng bilyon-bilyon. Kailangan niyo ring intindihin na ang Techwin ay tila hinaharang ang lahat ng aming transaction. Napatayo si Leo at mabilis na lumapit kay Monica. Techwin na naman? Bakit tila bawat sulok na puntahan ko ay naroon ang pangalang iyon? Sino ba talaga ang nasa likod ng kumpanyang iyon at bakit tila personal ang galit nila sa amin? Hindi nakasagot si Monica. Sa halip ang kanyang telepono ay umilaw sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang pangalang Mark. Hindi napansin ni Leo ang mensahe, ngunit ang pagkataranta sa mga mata ni Monica ay hindi nakatakas sa paningin ng matandang si Consuelo.
Habang nag-aaway ang mga Valderrama sa loob ng kanilang nagigibang palasyo, si Arya ay nakatayo sa kanyang malawak na opisina sa Tequin Tower. Pinapanood niya sa malaking monitor ang real-time na pagbagsak ng stock price ng Valderrama Group. Ang mga graph na kulay pula ay tila mga patak ng dugo na dahan-dahang umaagos pababa. Simbolo ng bawat sakripisyong ibinigay niya noon na ngayon ay binabawi na niya ng may interes. Ma'am, nagsimula na po ang domino effect, ulat ni Secretary Mark habang inilalagay ang isang folder sa lamesa. Sa loob ng 24 na oras, mawawalan na sila ng kontrol sa kanilang main hotel at gaya ng inyong inutos, ipinadala ko na rin ang maliit na regalo para kay Leo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Arya. Gusto kong makita kung paano mananatiling matatag si Leo kapag nalaman niyang ang babaeng ipinalit niya sa akin ay ang siya ring huling taong sisira sa kanya. Bumalik ang eksena sa mansyon kung saan iniwan ni Leo ang kanyang ina at si Monica para magkulong sa kanyang silid-aklatan. Sa gitna ng dilim at amoy ng lumang papel, may nakita siyang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang tuyong bulaklak ng jasmine, ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Arya noong unang anibersaryo nila. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Leo. Naalala niya ang lambing ni Arya, ang pag-aalaga nito sa kanya tuwing gabi, at ang katotohanang kahit kailan ay hindi siya nito hininga ng anumang kapalit. Napatingin siya sa larawan ni Arya na hindi niya pa pala na itatapon. Sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay naramdaman ang bigat ng pagsisisi. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pag-iisa ay binuwag ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto sa labas. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakauniporme ng pulis at mga abogado ang pumasok sa loob ng mansyon. Mr. Leonardo Valderrama, kami ay may dalang warrant para sa foreclosure ng ari-ariang ito at isang subpoena para sa investigasyon ng land title fraud. Ang boses ng opisyal ay walang emosyon at direkta. Nabitawan ni Leo ang tuyong bulaklak. Ang jasmine na dati ay simbolo ng pag-ibig ay nahulog sa sahig at dahan-dahang nadurog sa ilalim ng kanyang sariling paa. Habang tinitingnan niya si Monica, na pilit na nagtatago sa likod ng kanyang ina, napansin niya ang isang itim na sobre na iniwan ng isa sa mga abogado sa ibabaw ng lamesa. Sa loob ng sobreng iyon, naroon ang mga larawan ni Monica at ng ibang lalaki at isang maikling sulat na may pamilyar na sulat kamay. Ang huwad na alahas ay madaling kumupas kapag tinamaan ng sikat ng araw. Kumusta ang iyong bagong buhay, Leo? Ang mundo ni Leo ay tila tuluyan ng gumuho sa isang iglap. Sino ang nagpadala nito? At bakit tila kilalang kilala siya ng taong ito hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao? Hindi mo ako pwedeng iwan, Monica. Sabi mo, mahal mo ako. Sabi mo, ang batang ito ang magbibigkis sa ating dalawa habang buhay. Ang boses ni Leo ay nanginginig, puno ng desperasyon at sakit, na tila isang sugatang hayop na pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Sa gitna ng magulong sala ng mansyon, kung saan ang mga tauhan ng korte ay abala sa pagdidikit ng mga foreclosed notice sa mga mamahaling kagamitan, nakatayo siya sa harap ng babaeng ipinalit niya kay Arya. Isang matalim at mapait na halakhak ang itinugon ni Monica. Hinawi niya ang kanyang buhok at tiningnan si Leo mula ulo hanggang paa, na tila ba ang lalaking nasa harap niya ay isang maduming basahan na wala ng silbi. Love, Leo, gising. Ang kailangan ko ay isang apelyidong magtatakip sa kahihiyan ko at isang tangang magbabayad sa mga utang sa sugal ng daddy ko. Pero ngayon, wala ka na ring kwenta. Mas mahirap ka pa sa daga. Dahan-dahang itinaas ni Leo ang mga larawang natanggap niya sa itim na sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Sino ito, Monica? Sino ang lalaking ito na kasama mo sa mga gabing sinasabi mong nasa business meeting ka?
Hindi man lang kumurap si Monica. Siya ang tunay na ama ng dinadala ko. Isang lalaking may totoong pera, hindi katulad mo na umaasa lang sa pangalan ng mga magulang mo. Kaya wag mo akong dramahan, Leo. Isang malaking pagkakamali ang pumatol sa isang pabagsak na Valderrama. Sa isang sulok, si Doña Consuelo ay dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mabigat na kadena na sumasakal sa kanya. Ang babaeng pinili niya, ang babaeng itinuring niyang perpektong manugang dahil sa yaman at ganda ay siya palang lason na tuluyang tatapos sa kanilang pamilya. Isang mahinang ungol ng pagsisisi ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit ang tunog nito ay agad na nilamon ng ingay ng mga taong naghahakot ng kanilang mga kasangkapan. Ang sakit na nararamdaman ni Leo ay hindi lamang dahil sa pengtatraydor ni Monica. Ito ay ang matinding sampal ng katotohanan na itinapon niya ang isang brilyante para lamang sa isang pirasong bubog na kumikinang. Naalala niya ang bawat gabi na si Arya ay nananatiling gising para hintayin siya, ang bawat haplos nito na puno ng katapatan, at ang bawat sakripisyo nito na binaliwala niya dahil sa kanyang labis na kapalaluan. Dahan-dahan niyang binitawan ang mga larawan. Ang mga ito ay dahan-dahang lumipad patungo sa sahig, tila mga dahong tuyo na wala ng buhay. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang tunog ng paligid ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Arya ay nakaupo sa loob ng isang tahimik na kapilya, malayo sa kaguluhan ng syudad. Walang mga bodyguard, walang mga kamera, tanging siya lang at ang katahimikan ng banal na lugar. Nagsindi siya ng isang kandila, hindi para sa kanyang tagumpay, kundi para sa paghilom ng kanyang sariling sugat. Tapos na ang galit, pero ang hapdi ay nandito pa rin. Bulong ni Arya habang nakatingin sa sumasayaw na apoy ng kandila. Bagamat nakakamit na niya ang katarungang hinahangad, may isang bahagi ng kanyang puso na tila hungkag pa rin. Ang paghihiganti ay matamis sa simula. Ngunit sa bawat hakbang ng pagbagsak ng mga Valderrama, tila may isang bahagi rin ng kanyang nakaraan ang tuluyang namamatay. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na recipe note na sulat kamay ni Lola Amparo, ang recipe ng paboritong sopas ni Leo na itinuro sa kanya noon. Tinitigan niya ang bawat letra, ang bawat detalye ng pagmamahal na ibinuhos niya sa mga simpleng bagay. Sa isang sandali ng kahinaan, hinayaan niyang pumatak ang isang butil ng luha sa papel na agad na kinulayan ng asul na tinta ang kanyang nakaraan. Muling bumalik ang eksena sa mansyon ng mga Valderrama. Umalis na si Monica, kasama ang kanyang mga maleta. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng isang bakanteng bahay. Sa sobrang lungkot at kahihiyan, hinalungkat ni Leo ang mga iniwanang gamit sa isang sulok ng bodega. Doon, nakakita siya ng isang lumang hair tie na kulay rosas, isang simpleng bagay na pag-aari ni Arya. Isang matinding hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang maliit na pirasong yun ng tela, inilapit sa kanyang ilong, at pilit na hinahanap ang amoy ni Arya. Arya, ano ang ginawa ko? Ano ang ginawa ko sa atin? Tumayo si Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pera o sa hotel. Hahanapin ko siya, Mami. Hahanapin ko si Arya. Kahit lumuhod ako sa harap niya, kahit magmakaawa ako sa gitna ng ulan, kailangan kong humingi ng tawad. Hindi alam ni Leo na ang babaeng hahanapin niya ay ang siya ring tech queen na may hawak ng foreclosure papers na kumuha sa kanyang tahanan. Ang kanyang paglalakbay para sa kapatawaran ay diretso patungo sa kuko ng babaeng ginawa niyang kaaway. Sino ang unang luluhod? Ang lalaking nawalan ng lahat o ang babaeng may hawak ng lahat ngunit nawalan ng kakayahang magtiwala? Ang ulan ay muling bumuhos, hindi tulad ng isang bagyo na sumisira, kundi tila isang mapait na paalala
Nang gabing itinapon ni Leo si Arya palabas ng kanilang tahanan. Ang kalsada ay madulas. Ang bawat ilaw ng poste ay sumasalamin sa mga pudpod ng sapatos ni Leo na patuloy sa paglalakad. Wala na ang kanyang mamahaling sasakyan. Wala na ang kanyang driver. Wala na ang anumang bakas ng kanyang pagiging isang tagapagmana. Ang natitira na lamang ay isang lalaking nag-aalab sa pagnanais na mahanap ang tanging taong totoo sa kanyang buhay. Tumungo siya sa maliit na dampa ni Lola Amparo, umaasang baka doon sumilong ang kanyang asawa. Ngunit nang makarating siya, ang dampa ay madilim at walang tao. Ang pinto ay nakapadlock at ang mga tuyong dahon ay nagsisimula ng takpan ng daanan, isang senyales na matagal nang walang nakatira doon. Kumatok siya. Ang kanyang kamao ay tumatama sa kahoy ng may halong pakiusap, ngunit tanging ang tunog ng ulan ang sumasagot sa kanya. Lola Amparo, Arya, nandyan ba kayo? Maawa po kayo, buksan ninyo ang pinto. Sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Pilit niyang sinisilip ang loob mula sa maliliit na siwang ng dingding, ngunit ang dilim ay walang ipinapakita, kundi kawalan. Napaupo siya sa basang hagdanan. Ang lamig ay tumatagos sa kanyang buto, ngunit wala itong panama sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Saan niya hahanapin ang isang babaeng wala man lang dalang sapat na pera noong umalis? Ang kanyang isip ay napuno ng mga nakakatakot na posibilidad. Baka nasa lansangan si Arya, baka nagugutom, o baka mas malala pa. Ang kaisipang siya ang naging dahilan ng paghihirap nito ay parang isang patalim na dahan-dahang umiikot sa kanyang bituka. Samantala, sa isang eksklusibong komunidad malayo sa hirap ng kalsada, si Lola Amparo ay nakaupo sa isang malambot at mainit na sofa. Binigyan siya ni Arya ng sariling bahay bilang pasasalamat sa pag-aruga nito noong gabing iyon. Ang matanda ay humihigop ng mainit na tsaa, habang si Arya ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento ng Tech Queen sa kabilang mesa. Arya, anak, panimula ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ba masyado nang mabigat ang parusa mo sa kanila? Wala na silang tirahan. Naririnig ko mula sa mga dating kasamahan ko na si Leo ay halos mabaliw na sa paghahanap sa iyo sa mga kalsada. Kahit paano, minsang tinawag mo siyang asawa. Tinigil ni Arya ang pagbabasa at isinara ang folder. Ang kanyang ekspresyon ay mahirap basahin. Hindi malungkot, ngunit hindi rin nagdiriwang. Lumapit siya kay Lola Amparo at marahang hinawakan ang kulubot na kamay nito. Lola, ang pagpapatawad ay binibigay lamang sa mga taong marunong umako ng kanilang pagkakamali bago pa man dumating ang parusa. Malumanay na sagot ni Arya. Kung hindi ko binawi ang mga pondo, kung hindi bumagsak ang hotel, hahanapin kaya niya ako? Hindi, Lola. Hinahanap niya ako ngayon dahil wala na siyang ibang malalapitan. Hinahanap niya ang kanyang nurse, ang kanyang alipin, hindi ang kanyang asawa. Bumalik ang isip ni Arya sa mga gabing mag-isa siyang umiiyak habang inaantay umuwi si Leo. Naalala niya kung paano siya nilait ni Doña Consuelo sa harap ng mga bisita, tinawag na palamunin, habang siya ang nagpapadala ng milyon-milyon para lang hindi magsara ang kanilang kumpanya. Ang mga lamat sa kanyang puso ay hindi basta-basta mapapatungan ng isang salitang sorry. Nang sumunod na araw, isang desperadong hakbang ang ginawa ni Leo. Dahil wala na siyang mapagkukunan ng pera at ang kanyang ina ay may sakit na sa sobrang stress, napilitan siyang maghanap ng trabaho. Ang lalaking dati ay nakaupo sa tuktok ng isang imperyo ay ngayon pumipila sa ilalim ng mainit na araw upang mag-apply bilang isang hamak na ahente sa iba't ibang kumpanya. Ngunit saan man siya magpunta, sa oras na basahin ang kanyang pangalan bilang isang Valderrama, agad siyang tinatanggihan. Ang pangalan na dati ay nagbubukas ng bawat pinto, ngayon ay naging isang sumpa, salamat sa impluwensya ng Tech Queen. Sa huli,
Dahil sa kawalan ng pag-asa, nagtungo siya sa opisina ng tanging kumpanya na bumili ng kanilang mga utang, ang Tech Queen. Hindi niya alam kung sino ang CEO, hindi niya alam kung bakit sila galit sa kanyang pamilya. Ngunit handa siyang lumuhod, handa siyang maging alipin, kapalit lamang ng kahit konting tulong para sa kanyang ina. Nang pumasok si Leo sa malawak at magarbong lobby ng Tech Queen, hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay sinusubaybayan mula sa itaas. Sa penthouse, nakatitig si Arya sa CCTV monitor. Ang kanyang dating asawa, ang lalaking sumampal at nagtapon sa kanya sa ulan, ay ngayon nakatayo sa ilalim ng kanyang bubong, nagmamakaawa sa isang pagkakataon. Hayaan mong maghintay siya sa lobby, Mark, utos ni Arya. Ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. Ibigay mo sa kanya ang pinakamababang posisyon bilang isang janitor. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan niyang ibaba ang kanyang pride. Ito na ba ang huling pagkakataon ni Leo para matuto? O isa na namang patibong na tuluyang dudurog sa kung anumang natitirang dignidad niya? Ang uniforme ng mga tagalinis sa Tech Queen ay kulay asul. Iyon mismo ang kulay na paborito ni Leo, ang kulay ng bestidang suot ni Arya noong gabing pinalayas niya ito. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang sarili sa salamin ng palikuran, ang kulay na yon ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng ganda o kalinisan, kundi ng labis na kahihiyan at kaparusahan. Ang dating mamahaling tela ng kanyang mga suit ay napalitan na ng magaspang na cotton, at ang kanyang mga kamay na sanay sa pagpirma ng mga kontrata ay ngayon may hawak ng mop at timba. Hoy, bago! Tapusin mo na ang paglilinis sa 15 floor. May meeting mamaya ang mga board members. Sigaw ng isang bisor na ang boses ay matalim at walang paggalang, tulad ng kung paano tratuhin ni Doña Consuelo ang mga katulong noon. Tumango lang si Leo, walang lakas upang sumagot. Nilunok niya ang bawat butil ng kanyang natitirang pagmamalaki at nagsimulang itulak ang kanyang cart ng mga panlinis. Sa bawat paghampas ng mop sa sahig, naiisip niya ang kanyang ina na ngayon ay nasa isang maliit at mainit na inuupahang kwarto, naghihintay sa barya-baryang kikitain niya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa bigat ng kanyang trabaho. Samantala, sa pinakamataas na palapag, tahimik na pinapanood ni Arya ang feed ng CCTV sa kanyang tablet habang humihigop ng mainit na kape. Ang paningin niya ay nakapako sa lalaking nagpupunas ng alikabok sa mga glass window. Hindi niya inaasahan na tatanggapin ni Leo ang trabaho. Inakala niyang aatras ito na ang ego nito ay mas malaki pa rin kaysa sa pangangailangan. Ngunit narito siya, pawisan at mukhang pagod na pagod. Ma'am, handa na po ang mga dokumento para sa final acquisition ng Valderrama Holdings, imporma ni Mark habang inilalapag ang isang asul na folder. At tungkol po sa bagong empleyado, marami na po ang nagrereklamo tungkol sa pagiging mabagal niya. Gusto niyo po bang tanggalin na siya? Hindi agad sumagot si Arya. Inabot niya ang folder at tiningnan ang mga papeles. Ang buong imperyo ng mga Valderrama ay ngayon isang pirma na lang ang layo para maging tuluyang sa kanya. Ngunit ang tagumpay ay tila may kahalong lasa ng kalungkutan. Hayaan mo siya, Mark, mahinang sagot ni Arya. Kailangan niyang matutunan kung ano ang pakiramdam ng maging nasa ibaba. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng pagtingin sa mga sapatos ng ibang tao habang ikaw ay nakaluhod. Kinahapunan, umulan ng malakas. Dahil wala siyang pamasahe at kailangang magtipid, pinili ni Leo na maglakad pa uwi. Ang ulan ay muling bumuhos. Binabasa ang kanyang manipis na uniforme. Nang marating niya ang kanilang maliit na inuupahang kwarto, sinalubong siya ng isang matalim na boses. Saan ka ba nagpunta? Ang tagal-tagal mo. Hindi mo ba alam na gutom na ako at wala nang makain dito? Bulyaw ni Doña Consuelo. Ang matanda ay nakaupo sa isang lumang silya. Suot pa rin ang isa sa mga natitirang magagarang damit niya, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng dumi at stress. Inilapag ni Leo ang isang maliit na plastic bag
na naglalaman ng 2 pirasong pandesal, ang tanging kinaya ng natitira niyang pera mula sa kanyang unang araw na pasahod. "Mami, ito lang po ang nakayanan ko. Janitor lang po ako ngayon." Tinitigan ni Doña Consuelo ang pandesal na parang nakakita ng lason. Nang gagalaitin niyang itinabig ang kamay ng kanyang anak at ang mga tinapay ay gumulong sa sahig na puno ng alikabok. Janitor, isang balderama, naglilinis ng sahig ng ibang tao. Mas pipiliin ko pang magutom kaysa kumain ng pagkain galing sa ganyang trabaho. At ang tinapay na yan, ganyan ang pinapakain ko sa mga aso ko noon. Ang pandesal na gumulong sa sahig ay tila bumuhay sa alaala ni Leo. Ang tinapay na ibinigay ni Lola Amparo kay Arya noong gabing itinaboy niya ito sa gitna ng ulan. Ang sakit, ang sakripisyo, ang pagyurak sa dignidad, lahat ay muling bumalik, paulit-ulit na tumatama sa kanya. "Mami, tama na." Hindi na napigilan ni Leo. Sumabog ang galit at sakit sa kanyang tinig. Ang kanyang boses ay yumanig sa buong kwarto. Isang pagsabog ng naipong galit at pagsisisi. Wala na tayong aso. Wala na tayong hotel. Wala na tayong pangalan. At ang pinakamasakit sa lahat, wala na ang asawa ko dahil sa kayabangan ninyo. Nabigla si Doña Consuelo sa pagsigaw ng kanyang anak. Ito ang unang pagkakataon na nilabanan siya nito. Dahan-dahang napaupo ang matanda, umiiyak, ngunit hindi pa rin kayang aminin ang kanyang pagkakamali. Pinulot ni Leo ang nadumihang pandesal, pinunasan ito sa kanyang damit, at tahimik na kinain, habang ang mga luha niya ay humahalo sa bawat kagat. Ang lasa ng kahirapan ay mapait, ngunit ang lasa ng pagsisisi ay hindi kayang lunukin ng buo. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang mayabang na si Leo. Siya ay isang lalaking tuluyan ng nabasag, at ang tanging bumubuhay na lang sa kanya ay ang umaasang balang araw bago siya tuluyang mawala ay makahingi siya ng tawad kay Arya. Ngunit ang hindi niya alam, ang pagkakataon para magkaharap sila ay mangyayari na bukas sa mismong lugar na hindi niya inaasahan. Ang umaga sa Tech Queen ay laging mabilis at walang sinasayang na segundo. Ang mga empleyado ay nagmamadaling pumasok sa mga elevator. Ang mga sapatos ay lumilikha ng isang seryosong ritmo sa ibabaw ng makintab na marmol na sahig. Sa isang sulok, si Leo ay tahimik na nagtutulak ng kanyang cart. Ang kanyang likod ay bahagyang nakukuba na, isang senyales ng pagkahapo na hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya. Ang kanyang paningin ay laging nakayuko, pilit na iniiwasan ng matalim, at mapanghusgang tingin ng mga taong dati ay bumabati sa kanya ng may labis na paggalang. Sa araw na yon, may isang mahalagang pagpupulong sa executive floor. Ito ang pagpupulong kung saan formal na idedeklara ang paglipat ng lahat ng natitirang ari-arian ng Valderrama Holdings sa ilalim ng Tech Queen. Si Leo, bilang isang hamak na janitor, ay inutusang linisin ang malaking conference room bago dumating ang CEO at ang mga board members, habang pinupunasan niya ang mahabang lamesang salamin. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang pamilyar na folder na naiwan sa isang silya. Ang asul na folder ay may pamilyar na logo ng kanilang pamilya. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Binuksan niya ito. Doon, nakita niya ang mga dokumento na nagdedetalye ng bawat sentimo ng kanilang utang, bawat ari-arian na na-foreclose, at ang pangalan ng kumpanyang bumili ng lahat, ang Tech Queen. Ngunit ang mas nakatawag pansin sa kanya ay ang isang resibo na nakasipit sa likod. Isang resibo ng bayad na utang mula 3 taon na ang nakalilipas. Ang mismong taon na inakala niyang ililigtas sila ni Monica. Ang pirma sa ilalim nito ay hindi kay Monica, kundi, "Anong ginagawa mo riyan?" Isang malamig at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang boses na yon ay tila isang kidlat na tumama ng diretso sa dibdib ni Leo. Nabitawan niya ang folder at ang mga papel ay nagkalat sa sahig.
Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang ribcage. Nakatayo sa pintuan ng isang babaeng nakasuot ng isang napaka-eleganteng puting suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang nakakatakot na awtoridad. Wala na ang mga lumang damit, wala na ang maamong-damong ngiti, at higit sa lahat, wala na ang kahinaan. Ngunit kahit ano pang anyo ang suotin niya, kilalang-kilala ni Leo ang babaeng ito. Arya? Ang pangalan nito ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang hangin na matagal nang nakulong. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Hindi niya maintindihan bakit narito si Arya at bakit siya nakasuot ng ganitong klaseng damit sa executive floor. Lumapit si Arya. Ang bawat hakbang niya ay walang iniiwang tunog. Tila isang anino na lumalakad sa liwanag. Hindi niya pinansin ang gulat sa mukha ni Leo. Sa halip, tumingin siya sa mga papel na nagkalat sa sahig. Masakit bang makita ang katotohanan, Leo? Malumanay, ngunit matalim na tanong ni Arya. 3 taon. 3 taon kong binayaran ang mga utang ng pamilya mo nang hindi ninyo alam. At noong araw na ipagdiriwang sana natin ang paglaya ninyo sa utang, pinalayas ninyo ako para sa isang babaeng hindi man lang anak mo ang dinadala. Ang mga salita ni Arya ay parang mga bato na isa-isang ibinabagsak sa nakayukong ulo ni Leo. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Ang misteryosong investor, ang pagbagsak ng kanilang hotel nung umalis si Arya, ang itim na singsing sa party, ang tech queen. Ikaw, nanginginig ang buong katawan ni Leo. Ang luha na matagal niyang pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Ikaw ang CEO ng Tech Queen? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Arya. Ako ang babaeng itinapon mo sa ulan, Leo. At ngayon, ako ang may-ari ng sahig na nililinis mo. Hindi na napigilan ni Leo. Ang bigat ng kanyang pagsisisi, ang sakit ng kanyang pagkawala, at ang katotohanang siya mismo ang sumira sa kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng totoo. Lahat ng iyon ay nagpabagsak sa kanya. Tuluyan siyang napaluhod sa harap ni Arya. Ang lalaking dati ay nakaupo sa trono ng kayabangan ay ngayon nakayuko, humahagulgol tulad ng isang bata sa harap ng reynang inalipusta niya. Patawarin mo ako. Arya, maawa ka. Patawarin mo ako. Humihikbing pakiusap ni Leo. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Arya. Naging bulag ako. Ang tanga-tanga ko. Ako ang may kasalanan ng lahat. Patawarin mo ako. Parang awa mo na. Ngunit hindi umatras si Arya. Tiningnan niya si Leo sa mga mata at sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang paghihiganti ay hindi nagdadala ng kaligayahan. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang asawang minahal niya, kundi isang wasak na kaluluwa na biktima ng sarili nitong kasakiman. Ang kapatawaran ay madaling ibigay, Leo, sagot ni Arya. Ang kanyang boses ay naging mas malambot, ngunit may pinal na tono. Pero hindi ibig sabihin na babalik pa sa dati ang lahat. Ang babasaging baso, kahit buuin mo man ulit, ay hindi na makakahawak ng tubig nang hindi tumutulot. Linisin mo ang mga papel na yan at bumalik ka na sa trabaho mo. Tumalikod si Arya at naglakad palabas ng silid. Naiwan si Leo na nakaluhod sa gitna ng malamig na sahig. Pinupulot ang bawat papel ng kanyang kasalanan habang ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak. Ang tagumpay ay nasa kamay na ni Arya, ngunit ang huling tanong ay mananatili. Paano na ang kinabukasan ng isang pusong natutong maghiganti? Huli na ang lahat, Leo. Ang mga salita ng pagsisisi ay wala ng silbi kapag ang pusong sinugatan mo ay natuto ng tumibok para sa kanyang sarili. Ang boses ni Arya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Leo
habang naglalakad siya pauwi sa gitna ng nagdidilim na kalangitan. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang libu-libong toneladang bigat. Ang unipormeng asul na suot niya ay basa na ng pawis at luha, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa pagkakaluhod sa harap ng babaeng dati ay tinawag niyang asawa. Ngayon, ang bawat sulok ng syudad ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Ang mga billboard ng Tech Queen, ang mga marangyang hotel na hindi na sa kanya, at ang malamig na katotohanan na siya ang pumatay sa tanging pag-ibig na nagligtas sa kanya. Nang marating niya ang maliit at barong-barong na kwartong inuupahan nila, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Walang boses ni Doña Consuelo na nagrereklamo. Walang tunog ng radyo. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang patak ng tubig mula sa tumutulong gripo sa labas. "Mami, nandito na ako," mahinang tawag ni Leo habang binubuksan ng pinto na gawa sa lumang kahoy. Natagpuan niya ang kanyang ina na nakahandusay sa sahig, malapit sa maliit na lamesang kainan. Ang mukha ni Doña Consuelo ay maputla at ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Sa tabi niya ay ang nadumihang pandesal na huling dala ni Leo, hindi pa rin nababawasan. Ang matanda, sa kabila ng lahat ng kanyang kasamaan at kayabangan, ay tuluyan ng iginupo ng sakit at gutom. "Mami, gising!" Hiyaw ni Leo habang kinakarga ang nanghihinang katawan ng ina. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay ginamit niya upang itayo ito, ngunit ang kanyang sariling katawan ay pagod na rin. Sa gitna ng desperasyon, binuhat niya ang kanyang ina sa kanyang likuran at lumabas sa kalsada, pilit na naghahanap ng tulong sa gitna ng ulan. Samantala, sa loob ng isang marangyang sasakyan na dumaan sa kabilang kalsada, nakaupo si Arya. Nakatingin siya sa bintana. Pinagmamasdan ang mga tao sa gilid ng daan. Nakita niya ang isang lalaking may pasan-pasan na matanda, nagmamadaling tumatakbo patungo sa pampublikong ospital. Kahit madilim at malayo, kilalang-kilala ni Arya ang likod na yon. Ang likod na dating tuwid at puno ng yabang ay ngayon ay kuba na at basa ng ulan. "Ma'am, si Mr. Valderrama po iyon," bulong ni Mark mula sa harapang upuan. "Mukhang may emergency po ang kanyang ina. Gusto niyo po bang tumulong?" Huminga ng malalim si Arya. Isang matinding labanan ang nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Naroon ang galit na gustong makita silang magdusa, ngunit naroon din ang pusong pinalaki sa kabutihan. Naalala niya kung paano siya alipustahin ni Doña Consuelo, ngunit naalala rin niya ang turo ni Lola Amparo, na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpakita ng awa sa mga taong hindi karapat-dapat dito. "Dalhin mo tayo sa ospital, Mark," malamig na utos ni Arya. "Ngunit huwag mong ipapaalam na nandoon ako. Ibayad mo ang lahat ng kailangang gamot at operasyon sa ilalim ng pangalan ng Tech Queen Foundation. Sabihin mo na bahagi ito ng ating charity program." Sa loob ng pampublikong ospital, si Leo ay nakaupo sa sahig ng siksikang hallway. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga tuhod. Wala siyang pambili ng gamot, wala siyang pambayad sa laboratorio. Ang bawat nurse na dumadaan ay tila hindi siya napapansin dahil sa dami ng pasyenteng mas nangangailangan. Sa sandaling iyon, inilabas ni Leo ang huling alaala na itinatago niya, isang mamahaling relo na regalo ni Arya noong unang taon nila. Ito ang tanging bagay na hindi niya naibenta dahil ito ang huling koneksyon niya sa kanyang asawa. Tumayo siya at lumapit sa isang pawn shop sa labas ng ospital. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak habang inilalagay ang relo sa ibabaw ng counter. "Kahit magkano na lang po. Kailangan ko lang po iligtas ang nanay ko." Habang pabalik si Leo sa ospital dala ang kakaunting pera, sinalubong siya ni Mark. Ang lalaki ay may hawak na mga dokumento at resibo. "Mr. Valderrama, huwag na kayong mag-alala. Ang lahat ng gastusin para sa inyong ina ay nabayaran na ng Tech Queen Foundation
bilang bahagi ng aming tulong sa mga nangangailangan. Pahayag ni Mark ng may profesional na tono. Napatulala si Leo. Alam niya. Alam niya kung sino ang nasa likod ng Tech Queen. Ang kanyang puso ay tila pinipigas sa tindi ng hiya at pasasalamat. Ang babaeng winasak niya, ang babaeng itinapon niya sa dilim, ay ang siya pa ring nagbigay ng liwanag sa kanyang pinakamadilim na sandali. Saan siya? Tanong ni Leo. Ang boses ay nanginginig sa pasasalamat. Nasaan si Arya? Gusto ko lang siyang pasalamatan, kahit mula sa malayo. Umalis na po siya, Mr. Valderrama, sagot ni Mark. Sabi niya, ang tulong na ito ay hindi para sa iyo, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan ng loob. Huwag mo na raw siyang hahanapin pa. Naiwan si Leo na nakatayo sa gitna ng hallway, hawak ang resibo ng kanyang kaligtasan. Ang katarungan ay nakamit na ni Arya, ngunit ang pagpapatawad ay isang mahabang landas na hindi pa niya alam kung paano tatahakin. Sa isang malayong sulok ng parking lot, pinapanood ni Arya ang eksena mula sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, hindi para kay Leo, kundi para sa nawalang panahong hindi na kailanman maibabalik. Ngunit sa gitna ng sandaling ito, ng kapayapaan, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa telepono ni Arya. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot. Ma'am Arya, si Monica po. Nakita po namin siya sa opisina. May bitbit siyang mga dokumento at may kasamang mga armadong lalaki. Balak po nilang sirain ang database ng Tech Queen bago sila tuluyang umalis ng bansa. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang pamilya Valderrama ang nasa panganib, kundi ang mismong imperyong itinayo ni Arya mula sa kanyang mga luha. Akala mo ba ay hahayaan kitang maging masaya matapos mo kaming gawing pulubi? Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman ng mga Valderrama, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa imperyong ipinagmamalaki mo, Arya. Ang boses ni Monica ay matining, puno ng lason, at umaalingaw-ngaw sa loob ng madilim na control room ng Tech Queen. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang device na dahan-dahang sumisira sa mga firewall ng database. Sa likuran niya, dalawang lalaking nakauniforme ng security ang nakatayo ng matuwid. Mga taong binayaran niya gamit ang huling nakulimbat niyang alahas. Sa labas ng gusali, huminto ang sasakyan ni Arya nang may matinding kaba. Ang katahimikan ng lobby ay tila isang babala. Ang mga security guards na dati ay nakabantay ay wala sa kanilang mga pwesto. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ugong ng generator at ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Ma'am, huwag po kayong papasok. Delikado po. Pakiusap ni Mark, ngunit hindi siya pinakinggan ni Arya. Ang bawat palapag ng Tech Queen ay binuo ni Arya mula sa kanyang mga pangarap at pagtitiis. Hindi niya hahayaang sirain ito ng babaeng naging dahilan ng kanyang pinakamalaking pighati. Habang paakyat siya sa elevator, ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala ng kanyang amang nagsumikap para sa pundasyon ng kumpanyang ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanyang dangal at sa kinabukasan ng libu-libong empleyado. Samantala, si Leo, na noon ay papaalis na sana ng ospital matapos matiyak na ligtas ang kanyang ina, ay nakatanggap ng isang tawag mula sa isang dating kasamahan sa hotel na ngayon ay nagtatrabaho bilang driver ni Monica. Nalaman niya ang balak ng babae. Kahit nanghihina ang katawan, kahit wala ng lakas, tumakbo si Leo patungo sa Tech Queen. Ang kanyang unipormeng asul ay punit-punit na. Ang kanyang muka ay may bakas pa rin ng dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalablab sa determinasyong protektahan ang babaeng sinaktan niya noon. Pagdating ni Leo sa tapat ng gusali, nakita niya ang sasakyan ni Arya. Mabilis siyang pumasok sa gilid ng basement gamit ang susi na ibinigay sa kanya bilang janitor para sa lahat ng mga emergency exits. Alam niya ang pasikot-sikot ng gusali
sa loob ng maikling panahon ng kanyang pagtatrabaho rito. Sa loob ng server room, nagkaharap si Arya at Monica. Ang liwanag mula sa mga computer screens ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanilang mga mukha. Tumigil ka na, Monica. Huli na ang lahat. Alam ng mga otoridad ang ginagawa mo. Malamig na sabi ni Arya, bagamat ang kanyang mga kamay ay lihim na nanginginig sa takot para sa kanyang mga data. Talaga? Bago pa sila dumating, burado na ang lahat ng pinaghirapan mo. Sigaw ni Monica. Itinaas niya ang isang bakal na baras, akmang ihahampas sa main server unit. Diyan ka magaling, di ba? Sa pagpapanggap na matalino. Tingnan natin kung saan ka pupulutin kapag naging abo ang lahat ng ito. Bago pa man maibagsak ni Monica ang bakal, bumukas ang pinto sa gilid. Si Leo ay mabilis na pumasok at humarang sa pagitan ng server at ni Monica. Ang tunog ng bakal na tumama sa balikat ni Leo ay lumikha ng isang nakakangilong ingay. Sa tahimik na silid, isang masakit na ungol ang kumawala kay Leo. At dahan-dahan siyang napaluhod. Ngunit ang kanyang mga braso ay nanatiling nakayakap sa server unit. Tila pinoprotektahan ang huling kayamanan ni Arya. Leo? Gulat na gulat si Arya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang dating asawa na nagpapakasakit para sa kanya. Arya, tumakbo ka na. Nanghihinang sabi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Arya nang may labis na pagsisisi at pagmamahal. Isang pagmamahal na walang hinihinging kapalit sa unang pagkakataon. Huwag mong hayaang mawala ito. Ito ang buhay mo. Galit na galit si Monica. Itataas niya sanang muli ang bakal ng marinig, ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas, at ang pagpasok ng mga tunay na security personnel ni Arya sa silid. Agad na nadakip ang mga kasama ni Monica at ang babae ay napasandal sa pader, umiiyak at nagsisigaw habang pilit na kinakaladkad palabas. Lumapit si Arya kay Leo. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Inalalayan niya ang ulo ni Leo at inilapag sa kanyang kandungan. Ang dugong dumadaloy mula sa balikat nito ay nagmantsa sa kanyang mamahaling puting suit, ngunit hindi na ito mahalaga sa kanya. Bakit mo ginawa ito, Leo? Tanong ni Arya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Tumingin si Leo kay Arya. Isang mahinang manangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil sa loob ng 3 taon, ikaw ang nagligtas sa akin. Ngayon, hayaan mo namang ako ang magbayad kahit sa maliit na paraang ito. Pumikit si Leo. Ang kanyang paghinga ay bumibigat. Sa gitna ng kaguluhan ng mga pulis at ng ingay ng mga makina, ang tanging mararamdaman ni Arya ay ang init ng kamay ni Leo na dahan-dahang lumalamig. Ito na ba ang dulo ng kanilang kwento? Isang buhay na ibinuwis para sa isang kapatawarang hindi pa lubos na naipagkakaloob. Ang bawat patak ng dugo sa aking damit ay tila isang tinta na muling isinusulat ang ating kwento sa paraang hindi ko kailanman inasahan. Ang amoy ng gamot at disinfectant sa hallway ng ospital ay tila sumasakal kay Arya habang nakaupo siya sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging malinis at maayos, ay may bahid pa rin ng tuyong dugo. Dugo ni Leo. Tinitigan niya ang kanyang maputing suit na ngayon ay may mantsa ng pula, isang permanenteng tanda ng gabing muling niyanig ang kanyang mundo. Sa loob ng mahabang oras, ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng sarili niyang puso na tila nakikipagkarera sa oras. Dumating si Mark dala ang isang basong tubig at isang malinis na jacket para sa kanya, ngunit hindi magawang gumalaw ni Arya. Ang kanyang isipan ay nakapako sa mukha ni Leo noong huling sandali. Ang mga matang puno ng pagsisisi at ang huling ngiting tila nagsasabing handa siyang mamatay para lamang sa kanyang kaligtasan. Ma'am, kailangan niyo ring magpahinga, malumanay na sabi ni Mark. Sabi ng mga doktor, hindi po malalim ang tama sa kanyang balikat. Ngunit dahil sa pagod at gutom ng kanyang katawan,
Sa nakalipas na mga linggo, nahirapan ang kanyang puso na makayanan ng shock. Huminga ng malalim si Arya, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pintuan ng ER. Bakit niya ginawa yun, Mark? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para pabagsakin sila, bakit niya pinili na maging kalasag ko? Siguro dahil sa huling pagkakataon, gusto niyang patunayan na ang Leo na minahal ninyo noon ay naroon pa rin sa ilalim ng lahat ng pagkakamaling iyon, sagot ni Mark. Maya-maya pa ay dumating si Doña Consuelo na inalalayan ng isang nurse. Ang matanda ay mukhang mas matanda pa kaysa sa kanyang edad. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang maingat na ayos ng buhok. Nang makita niya si Arya, hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Sa halip, ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa harap ni Arya. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay pumuno sa tahimik na hallway. Patawarin mo ako, Arya. Patawarin mo ako. Naging masama akong biyenan. Naging sakim ako dahil sa akin, nawalan ng lahat ng anak ko. Pati na ang buhay niya ay nalagay sa panganib dahil sa mga taong pinili ko. Parang awa mo na, Arya. Patawarin mo kami. Tinitigan ni Arya ang matandang nakaluhod sa kanyang paanan. Naroon ang galit na matagal niyang kinimkim, ngunit sa nakikita niyang pagkasira ng pamilya Valderrama, tila ang apoy ng kanyang paghihiganti ay dahan-dahang namamatay. Ang katarungan ay nakamit na niya. Ang makitang ganito kababa, ang kanyang mga kaaway ay sapat na para mapagtanto niya na ang galit ay isa ring uri ng bilangguan. Tumayo na po kayo, Doña Consuelo. Malumanay ngunit may distansya ang boses ni Arya. Hindi ko po kayo mapapangakuan ng pagkakaibigan, ngunit tapos na ang laban natin. Ang Tech Queen ang sasagot sa lahat ng kailangan ni Leo. Gawin niyo na lang po ang lahat para maging mabuting ina sa kanya paggising niya. Lumabas ang doktor at ibinalita na stable na ang kondisyon ni Leo. Pinayagan si Arya na pumasok ng mag-isa sa loob ng silid. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang ritmong nililikha ng heart monitor, isang regular at payapang tunog na nagpapatunay na humihinga pa si Leo. Lumapit si Arya sa kama at tiningnan ang maputlang mukha ng dating asawa. Inabot niya ang kamay nito. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa mga kalyo sa palad ni Leo, mga kalyong nakuha nito sa pagiging janitor sa sarili niyang kumpanya. Ang tanga mo, Leo, bulong ni Arya, habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang pumatak sa kamay ni Leo. Bakit kailangan mo pang umabot sa ganito para lang matutunan ang halaga ng ating sinayang? Isang maliit na paggalaw mula sa mga daliri ni Leo ang nagpalingon kay Arya. Dahan-dahang iminulat ni Leo ang kanyang mga mata. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Arya, ang babaeng itinuring niyang anghel na ngayon ay muling nagliligtas sa kanya. Arya. Ang boses niya ay halos isang bulong, tuyot at mahina. Nananaginip ba ako? Bakit narito ka pa? Huwag kang magsalita, Leo. Magpahinga ka na lang muna, sagot ni Arya. Ngunit hindi niya binitawan ang kamay nito. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay napuno ng isang kakaibang uri ng paghilom. Hindi ito ang masayang katapusan na inaasahan ng marami, kundi isang simula ng mahabang landas patungo sa kapatawaran sa sarili. Habang nakatitig sila sa isa't isa, pumasok si Mark upang ibigay ang huling balita. Si Monica ay tuluyan ng nasampahan ng kasong attempted murder at corporate sabotage at ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay kinumpiska upang bayaran ang mga pinsalang ginawa niya. Ang bagyo ay lumipas na. Ang mga Valderrama ay wala ng yaman at si Arya ay nanatiling reyna ng kanyang imperyo. Ngunit habang nakatingin si Arya sa labas ng bintana ng ospital kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat,
Naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, ang kalayaan mula sa pait ng nakaraan. Maari pa bang mabuo ang isang pusong ilang beses nang nadurog? At sa paggising ni Leo, ano na ang magiging papel niya sa buhay ng babaeng ngayon? Ay abot tanaw na ang tunay na kaligayahan? Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na maso sa loob ng silid ng hukuman ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Isang pinal at matigas na tunog na naghudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Sa loob ng siksikang korte, nakatayo si Monica na may suot na kulay kahel na uniporme ng bilangguan. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas, wala na ang kanyang mapang-aping tingin. Ang tanging natira ay ang isang babaeng nanginginig sa takot habang binabasa ang kanyang hatol na habambuhay na pagkakulong dahil sa mga kasong attempted murder at corporate sabotage. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Arya ng may dignidad. Ang kanyang muka ay kalmado, tulad ng dagat, matapos ang isang malakas na bagyo. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan sa pagbagsak ni Monica, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang katotohanan ay lumabas na, at ang bawat panlilinlang ay nagkaroon na ng kaukulang parusa. Nang lumabas si Arya ng korte, sinalubong siya ng mga mamamahayag, ngunit hindi niya sila pinansin. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang lalaking nakatayo sa ilalim ng isang puno ng nara sa labas ng gusali. Si Leo, ang kanyang balikat ay may benda pa rin, at ang kanyang katawan ay bakas, ang hirap na pinagdaanan. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga mata ay malinaw at payapa. Arya, mahinang tawag ni Leo habang dahan-dahang lumalapit. Narinig ko ang balita. Tapos na ang lahat. Tumigil si Arya at tinitigan ang lalaking naging sentro ng kanyang pag-ibig at puot. Oo, Leo, tapos na ang lahat ng gulo. At gaya ng ipinangako ko, ang Valderrama Grand Hotel ay mananatiling bukas. Ngunit hindi na ito sa ilalim ng inyong pangalan. Gagawin ko itong isang foundation school at training center para sa mga mahihirap na nagnanais magtrabaho sa industriya ng hospitality. Ibibigay ko ito sa kanila bilang alaala ng sakripisyong ibinigay ko noon na hindi ninyo nakita. Yumukod si Leo ng malalim, isang kilos ng tunay na pagkumbaba na hindi kailanman nagawa ng kanyang pamilya noon. Salamat, Arya. Higit pa iyan sa nararapat naming matanggap. Sa katunayan, ang mami ko, nakahanap na siya ng maliit na trabaho sa probinsya, sa isang lumang simbahan. Doon na kami titira. Gusto naming magsimulang muli, malayo sa ingay ng lungsod at sa pait ng aming mga nagawa. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang hangin ay humihip ng malumanay, nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at bulaklak. Sa unang pagkakataon, ang tensyon na dati ay laging naroon ay napalitan ng isang tahimik na pagtanggap. Leo, tawag ni Arya bago siya tuluyang tumalikod. Pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Huwag mo nang hahayaang lamunin muli ng kayabangan ng iyong pagkatao. Ang mga luha ni Leo ay dahan-dahang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng paglaya. Salamat, Arya. Salamat sa lahat. Dahan-dahang naglakad si Arya patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Mark at si Lola Amparo. Habang papasok siya, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang reyna ng Tech Queen ay hindi na lamang isang titulong pangnegosyo. Ito ay simbolo ng isang babaeng natutong bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Sa di kalayuan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng isang kulay gintong liwanag sa buong paligid. Ang hinaharap ay hindi na nakakatakot para kay Arya. Hawak niya ang timon ng kanyang sariling buhay at sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nakadepende sa ibang tao, kundi sa pagmamahal niya para sa kanyang sarili.
Ang kwento ng isang pusong nadurog ay nagtapos hindi sa paghihiganti, kundi sa pagtuklas ng isang bagong mundo kung saan ang katarungan at awa ay nagtagpo. Sa huling sulyap ni Arya sa gusali ng korte, alam niyang ang tunay na tagumpay ay wala sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa pagbangon ng sariling dangal. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila isang ilog na patuloy sa pag-agos. Tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng mga bagong simula. Ang dating marangyang Valderrama Grand Hotel ay hindi na nababalot ng usok ng sigarilyo at tunog ng sakim na tawanan. Ngayon, ang bawat pasilyo nito ay puno ng tinig ng mga kabataang nag-aaral, mga taong nangarap, ngunit hindi nabigyan ng pagkakataon, na ngayon ay tinuturuan ng dangal at husay sa ilalim ng Arya Valderrama Foundation. Nakatayo si Arya sa gitna ng malawak na hardin ng center, pinagmamasdan ang mga bulaklak ng jasmine na kanyang ipinatanim. Ang kanilang halimuyak ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng sakit, kundi ng kapayapaan. Wala na siyang suot na itim na diamanting singsing. Sa halip, ang kanyang mga kamay ay malaya. Hawak lamang ang isang maliit na puting card na natanggap niya kaninang umaga. Galing ang sulat sa isang malayong bayan sa Bicol. Walang nakasulat na mahabang paliwanag, tanging isang simpleng litrato ng isang maliit, ngunit malinis na bahay kubo na napapaligiran ng mga pananim. Sa likod ng litrato, may ilang salitang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Dito, natutunan naming mabuhay ng may katotohanan. Salamat sa pagkakataong ibinigay mo para kami ay maging tao muli. Pinagdarasal namin ang iyong patuloy na kaligayahan. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Arya. Wala na ang pait, wala na ang kaba sa kanyang dibdib sa tuwing maaalala niya ang pangalang Valderrama. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik sa nakaraan, kundi ang pagpayag sa sarili na lumakad patungo sa hinaharap nang walang dalang mabigat na bagahe. Ma'am Arya, handa na po ang lahat para sa graduation ceremony. Tawag ni Mark mula sa pintuan ng bulwagan. Kasama niya si Lola Amparo, na ngayon ay maayos na ang kalagayan at nagsisilbing tagapayo sa foundation. Susunod na ako, Mark, sagot ni Arya. Humarap siya sa huling pagkakataon sa sikat ng araw. Ang kwento niya ay hindi nagtapos sa pagiging isang bilyonaryo o sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Nagtapos ito sa pagtuklas na ang tunay na korona ng isang babae ay hindi gawa sa ginto o diamante, kundi sa kanyang kakayahang magmahal muli, simula sa pagmamahal sa kanyang sarili. Ang dating Arya, na takot at mahina, ay tuluyan na ngang naging abo. At mula doon, isang reyna ang sumilang na mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, malaya.